you. Kala ko 30 pictures ang Okay, so magandang gabi sa inyong muli. Ako po'y natutuwa dahil tayo po'y nagkasama-sama. Sabi mo nga sa takli mo, tuwan-tuwa ako dahil naririto ka ngayong gabi. Amen. And even yung mga kaninang umatin na, hindi pa po sila nagsasawa sa akin pong wangis. Okay? Dahil praise God, sa aking pong tinig ako'y natutuwa dahil kahit na po sila po'y pagod, mas ninais pa rin po nila na i-spend ang kanila pong oras sa church. Amen? So tayo po muna sandali manalangin. Panginoon, once again, Lord God, gamitin mo ako bilang yung mensahero sa gabing ito. Hayaan mo, O Diyos, ng aking mga salita ay magmula sa iyo. O God, magbigay sa amin ng kalakasan at katatagan ng aming pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. So alam niyo po, napakahalaga po na pag-usapan po natin ang banal na Santong Espiritu. Sino po ba yung banal na Santong Espiritu? As we've always been talking, this month, the Holy Spirit is the third person of the Trinity. Siya po yung ikatlo na hindi po natin napapansin masyado. We pray to the Father, we pray to Jesus, but we don't pray to the Holy Spirit. The Holy Spirit is the comforter. Siya po yung nagko-comfort po sa atin. Kaya po tayo minsan nagkakaroon po tayo ng discomfort. Amen. Sa ating pong buhay. Sino po dito yung minsan nagkakaroon po ng discomfort? Amen. Parang minsan, Panginoon, kunin mo na ako. Di ba ba? Kasi ayaw ng Panginoon na ma-inlove talaga tayo dito sa mundong ito. Nais ng Panginoon na tayo ay ma-inlove lamang sa Kanya. At tayo ay umasa lamang sa kapayapaan, sa comfort, sa pleasure na Kanyang ibinibigay na nagmumula po sa Kanya. And then He is also our helper. Siya po yung nagbibigay po. Siya po yung katulong po natin. Hindi lamang po katulong spiritually. Tutulungan Kanya sa iyong trabaho. Tutulungan Kanya sa iyong mga pagdedesisyon. Tutulungan Kanya, sino ba Panginoon ang aking mapapangasawa? Amen? So sa iyong mga desisyon, tutulungan Kanya sa mga bagay na hindi po natin makakayanan. Amen? As a pastor, as a preacher, hindi po madaling magturo, hindi po ba? Pero sa tulong po ng banal na Santong Espiritu, magagawa ko po yung mga bagay nito. Ganun din po kayo. Hindi niyo po magagawa mamuhay ng may kaayusan, ng may katuwiran, sa pansarili nyo lamang kalakasan. Kailangan po natin ng banal na Santong Espiritu. Hindi po natin kayang iwasan ang mga tukso, ang mga trials, ang mga difficulties sa ating pong buhay. Pero magagawa po natin pagkasama po natin ang banal na Santong Espiritu. Sabi mo nga sa kayo, magagawa pala natin. Okay, praise God. Alam niyo po, meron po tayong, life is a lot of choices, di ba? Life is a lot of choices. Marami po tayong mga bagay na pagdidesisyonan sa ating pong buhay. Pagising pa lang po natin sa umaga, meron na po tayong desisyon na gagawin, di po ba? Babangon na ba ako o 5 minutes pa? Di po ba? Magdedesisyon tayo kung ano yung suot na, yung ating damit na isusuot. Magdedesisyon tayo kung anong bus na ating sasakyan. Magdedesisyon tayo kung anong ating kakainin. Hindi po ba? Life has a lot of choices. Kaya po napakahalaga na malaman po natin kung ano yung ating pong pipiliin sa bawat araw ng ating pong buhay. Because the quality of your life depends on the quality of your choices. Gusto po ba natin ang ating pong buhay umasenso? Gusto po ba natin ang buhay po natin gumanda na gumanda? Gusto po ba natin ang buhay natin maging mapuno ng kasiglahan, kasiyahan at kapayapaan? Amen? So iayos po natin yung ating pong mga pagpili. Amen? Hallelujah. Alam niyo po, kung pupunta po kayo ng buffet, pupuntahan niyo po ba mga bulok na prutas? Hindi po ba? Makita nyo lang po yan, iiwasan nyo na. Ano po ba ibig po sabihin yan? Rotten fruits symbolizes the results of our wrong choices. Ito po yung dahilan. Kaya po tayo, ito po yung, it symbolizes, pag kami mga mali po tayong pinili, okay, sa simula nag-i-enjoy ka. Di ba? Pero at the end of the few years after that wrong choice, makikita mo na meron pala siyang consequences, meron po pala siyang bunga na hindi maganda sa ating pong buhay. Amen? Kung umiinom ka ng 1 litrong Coke araw-araw, di ba? So, 5 years from now, makikita mo na yung resulta ng iyong buhay. Di ba? Bakit nagpe-fail na yung aking kidney? Di ba? Bakit kinakailangan ko mag-dialysis? Di ba? So, it's our wrong choices. Kung ang kinakain mo palagi, 1 kilong kanin tuwing kakain ka. Di ba? At sinasabawan mo pa ng maraming mantika ng adobo. Okay? Na punong-puno ng taba. Di ba? So makikita mo, in a few years time, di ba, na ikaw ay lolobo, lalaki ka. Okay?
At yung inuupuan mo, hindi ka na makakayanan yan. Okay? So, it's a lot of choices. Marami po tayo mga pinipili sa ating pong buhay. So, God, by His grace, wants us to get rid of rotten fruits sa ating pong buhay. Nais ng Panginoon na mawala yung mga resulta, yung mga pangit na resulta sa ating pong buhay. Pero kinakailangan po natin pagdaanan yon. Di ba ba? Amen? Kasi ano yun consequences The law of God has already been established before. Na pagka ikaw nagkasala, meron kang kaparusahan. Okay? Kaya nga po nalulungkot ang Diyos pagka tayo nagkakasala. Kasi hindi po niya tayo ididiktas doon sa consequences ng ating pong mga ginawa. What we sow is what we will reap. Kung ano po yung ating po tinanim, yun po yung ating pong aanihin. Po pwede ba naman nagtanim ka ng kalamansi, ang gusto mong ani is orange? Hindi po ba? So kalamansi lang din ang aanihin mo. Okay? Nagtanim ka ng ampalaya, ang gusto mo umani, pakwan. Okay? So, meaning po to say, hindi po tayo po pwedeng makaligtas doon sa bunga ng ating pong mga bagay na ginagawa. Amen? So, piliin po natin yung prutas ng banal na Santong Espiritu. God expects us to bear spiritual fruits. Nais ng Diyos na tayo mamunga tayo ng maganda. So, ano ba yung mga bungang yan ay ating pong pag-uusapan. Ilan lamang po yung ating pong pag-uusapan. Okay? So, the fruit of the Spirit leads us to become like Christ. Hindi ito para sa pansarili lamang po natin. Ang layunin po ng isa pong Kristiyano, ano po? Para tumayo dito, kumanta lang, o kaya magsayaw, o kaya tumugtog. Ang layunin po ng isang Kristiyano, aside from that, is only a part of ministry. Ang goal po ng bawat isang Kristiyano ay maging kamukha po tayo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Okay? Hindi po instant yun. It's a proseso. Proseso po yun. Okay? Kaya dadaan po tayo sa proseso. Nag-aaral po tayo, nananalangin po tayo, kumakanta po tayo, umawit po tayo, nag-aalay po tayo ng oras, nag-aalay po tayo ng ating pong mga kaloob po sa Kanya. It's a process. Okay? Praise God. Sabi mo sa katabi mo, handa ako sa proseso, kapatid. Okay. Okay. Kaya po, ang nais po ng Panginoon, hindi naman niya pa po tayo iniwan. Kaya po, binigay po niya yung banal na Santong Espiritu para ating pong makatulong. Okay, I say this and I will say this again, Christianity is not hard. It's impossible. Okay, without the Holy Spirit. Okay, sabi mo sa katabi mo, kailangan natin ng Holy Spirit talaga? Okay, praise God. So what are the fruits of the Spirit? Sabihin po natin, sabi po natin basahin, so I say, let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves. So meron pala tayong gabay na tuturo niya sa atin kung ano yung mga bagay na atin pong gawin. So nice lamang po natin. Kailangan tayo po magtiwala po sa Kanya. Kailangan po na palagi po natin siyang tawag at palagi po natin siyang imbitahin sa ating pong buhay. Alam niyo po, ang espiritu po ng demonyo, ano po yan? Gate crusher. Ano po yung gate crusher? Halimbawa, sa kasalan, nakaatin na po ba kayo ng kasalan sa probinsya? Di ba? Naghanda ka, pero nagugulat ka, ba't ang dami? Di ba? 50 lang yung inimbitahan ko, 100 yata silang naririto. Di ba? So yung gate crusher, basta nakikikain lang sila, nagtawag pa. Di ba? Pagkat, merong kasalan doon. Punta kayo, libre yung pagkain. Di ba? So ang demonyo po is gate crusher po yan ng ating pong buhay. Okay? Wala pong papaalam po yan, manghihimasok yan sa ating pong buhay. Di ba? Siya yung magtutukso sa'yo, siya rin yung papalo sa'yo, siya rin yung magpaparusa sa'yo. Okay? Kasi po ang nangyayari pagka inayaan po natin na tayo po yung magpagamit po sa kaaway, sa demonyo, meron po siyang karapatan na kumilos sa ating pong buhay. Di ba? Sabihin mo sa kayo, buti na lang, si Lord na ang may-ari ng buhay ko ngayon. Okay. Di ba? Okay, praise God. So then you won't be doing your sinful nature craves. Napakalakas po ng atin pong cravings sa kasalanan. Kasi po, wala po tayong self-control. Di ba? Kaya po nagagawa po natin yung mga, sabi nga ni Apostle Paul, ano ba itong nangyayari sa akin? Ba't ko ginagawa yung mga bagay na ayaw kong gawin? Bakit yung mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko magawa? Kasi tayo ay pinaghaharian ng ating makasalanang laman. Okay? Na ninanais ng Panginoon na yun ay mawala sa atin at ang mamuhay sa atin ay ang banal na Santong Espiritu po ng Diyos. Okay? Nandiyan po ba kayo? Okay, amen. And then as the sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of the Spirit wants. And the Spirit gives us desires
that are the opposite of what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intention. And I believe tonight, ang naghari sa inyo ay ang banal na Santong Espiritu. Amen. Nanalo siya dahil kayo naririto, hindi po ba? You are craving for the Word of God. You are craving for, to worship Him. You are craving na magpuri sa Kanya. You are craving na magpasalamat sa Kanyang mga ginagawa sa ating buhay. You are craving to offer something unto Him. Hindi po ba? Amen. So, praise God. Kaya po, ako'y natutuwa. Kaya po, every time that I will see you, that you are here, ako po talaga ilubos-lubos ang natutuwa. Amen. Kung ako nga po natutuwa, ang Lord pa kaya. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo ulit, tuwang-tuwa si Lord sa iyo ngayong gabi. Okay. Praise God. And then Galatians 5:18, but when you are directed by the Spirit, you are not under obligation by the law of Moses. When you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Kung sinusunod po natin palagi ang ating pong makasalanang laman, ano pa mangyayari? Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery. Ano pa yung sorcery? Kulam. Okay? Kaya yung mga manika ninyo sa aparador, yung mga karayom ninyo, itapon na ninyo. Okay? Praise God. And then quarreling, pag-aaway-away. And then jealousy, pagsiselos. Outburst of anger, biglang galit. Hindi ba? Naapakan, ay! Payan! Di ba? Dali mo nagagalit. And then selfish ambition, dissension, division, yung paghiwa-hiwalay. Kaya po, we are always united in the Spirit. Okay? Praise the Lord. Nakakatuwa yung ni Harold, di ba? Talagang naging faithful siya. Magmula pa po nung nag-opening kami, doon pa lamang po kami sa maliit na church. Kasama na po namin siya. Okay? Yung church po namin, super liit. Ang tawag po namin doon, one-step church. Kasi po, ang isang hakbang na, nandudong ka na sa, nandito ka na sa sanctuary. Isang hakbang mo ulit, nandudong ka na sa toilet. Okay? One-step church. Isang hakbang mo ulit, nandudong ka na sa labas. Okay. So, ganun po kaliit yung church. Okay? Kaya naman po, every Sunday, pagka kami nagwo-worship, kami palaging napupulis. Okay, kaya po yung kaya siguro na invento yung wag mag-ingay pag alas 10 dahil po sa amin. Okay. Katawad po Lord. Kasi po yung nasa taas po namin, so ang ginawa po namin, lahat yung church, nilagay namin ng soundproof. Yung maliit na nga yung church, nilagyan pa namin ng 2 pintuan para hindi po maririnig sa labas. Talagang pag dumarating po yung pulis, wala naman ako naririnig. Sa taas naman po sila ng aming pong bahay. Kaya po sila, yung sa labas hindi naririnig, pero sa taas, nararamdaman nila yung ugong. Tug, 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 tug. Okay, kaya po yun ang dahilan. Kaya po tayo nag-pray ng malaking lugar. At purihin ng Diyos. At ito po ay pinagkaloob po sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya dumidinig po na panalangin ng Panginoon. And then envy. Envy, ano po yung envy? Inggit. Huwag po tayo maiinggit kung meron pong mga pinagpapalang kapatiran po natin. Pareho lang kayo ng trabaho, pero mas pinagpapala siya ni Lord. Baka naman mas madalas siya manalangin. Kaya sa pinagpapala ni Lord. Di ba? Okay. And then, drunkenness, paglalasing. Di ba? Yung, huwag ka nang mag-inom ng tsingtaw. Di ba? Manamis-namis sa huli, tapos pumapait na bandang huli. Di ba? Akala ninyo, hindi ko natikman yun, tikman ko rin yun. Okay? Praise God. And then, wild parties. Okay? And then, other sins like this. Ibig sabihin, hindi lamang ito. Marami po pong kasalanan na ginagawa po natin na hindi po nagbibigay ng kaluguran sa ating pong Diyos. At ayaw niya. Ano ba? Killjoy ba talaga si Joy? Si Lord? Na ayaw niya. Killjoy si Joy. Okay, killjoy ba talaga si Lord? Di ba? Na ayaw niya na ba tayong maging maligaya? Dahil ang nais ng Diyos, hindi po tayo maging maligaya sa tawag ng ating laman. Nais ng Diyos, ang kaligayahan natin ay manggagaling din sa Kanya. Amen? Sa maniwala kayo sa hindi, mas enjoy po ang buhay po namin bilang isang Kristiyano kaysa po noon na kami po yung namumuhay sa mundo. Okay? Sugal ka ng sugal, di ba? Big and small, big and small. Di ba? Minsan, ano ka na, tinayan mo na pareho dahil sa inis mo, di ba? Tapos, 777 yung lumabas. Talo ka pareho. Okay. Di ba? Okay. So, ibig po sabihin, wala po talagang joy doon. Kasi po, pagka nagsugal ka, ano po nangyayari pag nagsugal ka? Pag nanalo ka, gusto mo bumalik uli para manalo uli. Nang mas marami. Di ba? Pag natalo ka, gusto mo bumalik uli para makabawi. Hindi magiging rotation na lang yun ng utak mo. Amen? Tama po?
Okay, praise God. Ano pa po? And then, let me tell you again, as I before, that anyone living that sort of life, yung buhay mo, kung ganyan ang buhay mo, will not inherit the kingdom of God. Alalahanin po natin muli, mga kapatid, ang buhay po natin ito, maigli lang. Di ba ba? Especially this COVID. Di ba? Marami pong mga tao, maigli na nga yung buhay nila, mas lalo pang umikli. Dahil sa pandemic. Di ba ba? Di ko kayo tinatakot, pero dapat matakot kayo. Di ba? Okay, so it's a reality. It's a fact na one day, di po ba, kukunin din tayo ni Lord. Okay, maigi kung si Lord ang kukuha sa atin. Mahirap kung yung mayroon dalawang sungay at may buntot yung kukuha po sa atin. Okay, wala pong aircon doon. Amen? Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, wag doon ha, kapatid. Ayaw natin doon. Okay? Okay, praise God. Okay. Praise God. Okay, so but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our life. Ano po yung pinuproduce ng Holy Spirit? Love, pag-ibig, joy, kagalakan, di ba? Meron po tayong joy, peace, meron kang kapayapaan, hindi kaya ibigay ng mundong ito. Di ba? You are at peace. Alam niyo po, pagkatapos ito, wala na pong makakagising sa akin dahil I have peace. Okay? Yung pong katabi ko, wala po siyang peace dahil sa aking lakas ng paghihilik. Okay? Patience, and then peace, patience, kindness, goodness, and faithfulness, katapatan. Okay? And then ano pa po? And then gentleness, kahinahunan, and self-control. Ang self-control po pala, hindi po pala sa sarili po nating kalakasan. Ang self-control ay regalo rin po pala ng Banal na Santong Espiritu. Okay? So let's talk something about self-control. Ano ba yung self-control? Self-control is the mark of a wise person. Di po ba? Pagka meron kang control sa sarili mo, may control ka sa tulog mo, may control ka sa pagkain mo, may control ka sa paggasta mo, may control ka, marunong ka mag-ipon, di ba? May control ka sa pag-iisip mo, pagka pinapasok na ng mga kabaliwan o kalokohan ng isip mo, di ba? Kinokontrol mo na siya. Di ba? Hindi yung ibubuga mo, lahat ng pumasok sa isipan mo, sasabihin mo na kagad, di ba? I-filter mo muna. Okay. Kasi yung salita, pagka naibigay na po natin yan, nakakasakit po yan minsan. Di ba? Hindi na po natin mababawi po yan. Di ba? Kaya sabi mo, kasakit mo, kaya minsan i-control mo yung bibig mo. Okay. Pati yung mga pinopost mo. Okay? Okay, praise God. Merong nga sinasabi na maaring hindi mo makontrol yung ibon na umipot sa iyo, sa ulo mo. Di ba? Di maiwan. Uy, salbahing ibon to, natsyempuhan pa ako Di ba? Pero maari mo namang maiwasan na hindi sila magpugad sa ulo mo. Okay? Okay, tama ba? Okay, sabi bugawin mo, di ba? Kung meron mga masamang mga naglalaro sa isipan mo, hindi ka nagdi-devotion, di ba? So, kaya kung ano nung pumapasok sa utak mo, di ba? So, kaya we all encourage you to have your devotion. Para hindi yan puro demonyo yung nagbubulong-bulong sa'yo, di ba? Di ba? Sikuhin mo yan, di ba? Sipain mo yan, di ba? Okay. Yung pinuyat kanyang kagabi, gumanti ka. Di ba? Puyatin mo rin yan ngayon. Di ba? Di ba? It's a normal of life, di ba na tayo, yun po yung kahinaan po ng ating pong buhay. We don't have a self-control minsan. Okay? And then ano pa po? Ayan, tulad niyan. Pagka binigyan ka ng dalawang pagkain, di ba? Ano yung kakainin mo? Cake ba o apple? Masarap yung cake. Di ba? Okay, pagka apple, babalatan mo pa. Di ba? Ang tamad-tamad pa naman natin magbalat. Di ba? Gusto natin, pagka sa pruta, sa platter, ang pinipili lang natin, saging o kaya grapes. Di ba? Dahil yun, di mo nababalatan, susubo mo na lang. Tama ba? Okay, sabihin mo nga sa katabi mo, pareho lang pala tayo. Okay. Praise God. Alam niyo po, there are more reasons to eat fruit. Bakit ko po siningit ito? Fruit of the Spirit, pero prutas yung siningit po natin. Kasi po, it's a part of our vision to become godly, to become healthy. Di ba? Kinakailangan, especially this time of pandemic, na kinakailangan natin na maging malusog. So yung cherries helps you to calm your nervous system. Yung mga nervyoso dyan, kinakailangan mo kumain ng cherries. Okay? Lalong-lalo na pala pagka ikaw ay tatayo dito, na-assign ka, di ba? Kumain ka ng maraming cherries. Okay? Hindi ano na pa, grapes relax your blood vessels. Okay? Pero yung iba, ayaw nilang kumain ng grapes. Bakit? Kasi pa, marami raw pong sugar. And then ano pa po, peaches are rich in potassium, fluoride, and iron. Apples help your body develop resistance against
infection. Kaya po pala sabi po sa kasabihan, di ba? An apple a day keeps the doctor away. Okay. And then ano pa po? Watermelon helps control your heart rate. Oranges help maintain great skin and vision. Kaya po kung gusto niyo ng anti-aging, di ba? Gusto niyo palagi kayong mukhang bata, di ba? 60 years old ka, gusto mo na maging 40, kumain ka palagi ng orange. Di ba? Okay. 40 years old ka, gusto maging 20, kumain ka ng orange. Okay? Pagka ikaw ay 20, wag ka nang kumain ng orange. Bakit? Kasi baka magbuka ka ng fetus. Okay? Praise God. Okay, and then bananas are great for athletes because they give you energy. Kaya po yung mga athlete, kinakain po nila ay saging. Di ba ba? Mga Pilipino mahilig sa saging. Di ba? Kaya walang mga tigyawat. O, tingnan mo, walang tigyawat yung mga Pilipino. Bakit? Bakit po? Kasi po ang unggoy walang tigyawat. Di ba ba? Okay. Okay. And then pineapple help fights arthritis. And then blueberries protect your heart. Kiwis increase bone mass. Mangoes protect against several kinds of cancer. Okay. So damihan na po natin ang ating pong intake ng mga prutas. Okay. Ako po, ang favorite fruits ko po ngayon ay yung blueberry. Okay. Social. Okay. Amen. Kasi po, nakapagpapatalino raw, baka po magkaroon ako ng demensya, di ba ba? Magkaroon ako ng memory loss. Kaya po, ayan na po yung aking pong tinitake ngayon. Blueberries, okay? Praise God. Tinatago ko po yun sa likod ng rep para po hindi po makita ng mga anak ko. Okay, hindi, ayaw po nila yun. Okay, praise God. And then you need self-control in an out of control world. Di ba ba? Out of control lang po yung mundong ito. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Hindi natin alam kailan tayo makakauwi ng Pilipinas. Tama? Okay. Pero as long as we are in Christ, tayo po yung mag-enjoy. Amen? Mag-enjoy tayo. Okay? So ano po ba yung fruits of the Spirit? Faithfulness is a commitment to God in unwavering devotion. Di ba ba? Yung talagang devoted tayo sa ating po Panginoon. We are committed. Di ba ba? Na kahit anong mangyari sa mundong ito, pagka tayo ay sinuko po natin ang ating pong buhay sa ating pong Diyos, we will devote ourselves unto Him, susundin natin ang kanyang mga pinag-uutos. Bakit po natin kinakailangan na sundin po siya? Kasi po, pagsunod po sa kanya, magbibigay po sa atin ng kagalakan. Okay? Kasi po, ito po, pagka nagagalak po siya, sigurado meron kagalakan na mararamdaman. Okay? It's much better than the pleasure that you are experiencing pagka ikaw ay naglilibang lamang ng kung ano-ano. Okay? Okay, faithlessness, turning away from a professed commitment to God. Ano po ba yung causes ng faithlessness? Yung kawalan ng katapatan. Unang-una sa lahat, false teaching. Pagka may mali kang katuruan, di ba? Uy, huwag ka na mag-church. Di ba? Bible ka pa. Di ba? Demonyita ka naman. Di ba? Di ba? Minsan narinig ka lang, na-disappoint ka na, di ba? And then persecution and trials. Pag nape-persecute ka, di ba? Concern for money, sobrang pag-aalala sa pera. Di ba? Linggo, ginawa mong, yung araw, ginawa mong gabi, yung gabi, ginawa mong araw. Di ba? Wala ka ng pahinga. Di ba? Ano nangyari ngayon? Lahat. Nabawasan ng work. Di ba ba? Bakit? Kasi hindi po natin sinunod ang sinasabi ng Panginoon na magtalaga kayo ng isang araw para sa akin. Amen? Yung isang araw para kay Lord. Okay? And then ano pa po? And then love growing cold, yung ating po pag-ibig. Kaya every time that we are having a service, patuloy po nating nire-reignite, patuloy po nating ini-stir up yung ating pag-ibig po sa Diyos. Okay? Kasi po, maaari po manlamig yan. Amen? Pero ang pag-ibig po ng Diyos, kailanman ay hindi man lalamig po sa inyo. Amen. Praise God. And then gentleness, kahinahunan. Expression of compassion, how we deal with the weak. Ibig sabihin yung talagang, minsan, there will be times na minsan po meron po manghihina po sa atin. Okay? Wag mo nang pagdiinan. Wag mo nang ano yun. Ikaw kasi! Sinabi ko na sa'yo mag-church ka. Di ba? Di ka nag-church. Yan tuloy. Yan nangyari sa buhay mo. Di ba? So, ganun. Okay? And then we are to reflect God's gentleness in correcting those who are in error. Dahan-dahan lang. Malumanay lang ang pagkukorek. Okay? And then in reasoning with the unbeliever, meron kayong mga makakaharap na mga hindi po mananampalataya sa ating po Panginoon. Minsan mga nakakapikon. Di ba ba? Talikuran nyo na lang. Di ba? Sabi mo sa kanya, ambot. Di ba? Nalimutan mo na. Di ba ba? Amen? Praise God. And then kindness, kabutihan.
Okay, alam niyo po, natutuwa po ako dahil kahapon po meron po kami nakausap na waitress doon sa Miss Trans sa may Fonte 16 sa ma-attend din po pala siya dito. Inimbitahan ni Vincel. Okay, at tutuwa siya dahil mga tao daw dito mabait. Amen. Sabi mo sa kayo, mabait ka pala. Ngayon ko lang nalaman. Amen. Praise God. Okay, and then kindness is a gift everyone can afford to give. Kaya po natin maging mabait. Di ba? Amen. Kaya po natin magbigay ng isang ngiti. Di po ba? Isang ngiti doon sa ngitian po natin ang bawat saan. Di po ba? Every time that you are here. Di ba? Welcome po natin yung mga baguhan. Ikamayan po natin yung mga hindi po natin nakakamayan. Tanungin po natin ang kanilang pangalan kung di po natin po sila nakikilala. Amen? Message po natin sila. Praise God. Kindness is a gift everyone can afford to give. Kaya natin yan. Amen? Okay, since God chose you to be holy people He loves. Love tayo ni Lord. Okay? Pinili ka niya. Hindi po ako pumili sa inyo. Si Lord. And then you must clothe yourself with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. So kasama pala yung pagiging mabait. Okay, sa patuloy na pagdadamit po natin. And then make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember the Lord forgave you, so you must forgive others. Alam niyo po, darating po yung panahon na minsan magkakasakitan kayo. Yung katabi mo, minsan masasaktan ka niyan. Di ba? Minsan nagsasalita ka, hindi ka papansinin yan. Di ba? Minsan message ka ng message, sin lang palagi. Di ba? Di ba? So, there will come a time na wala sa mood yan, di ba? Dumarating yun eh. Kaya nga, we have to make rooms for yung pagkakamali po natin. Palagi po tayo magbigay po ng space. Okay? Para sa pagkakamali ng iba. Bakit? Anong dahilan? Kasi pinatawad tayo ni Lord. Di ba? Pinatawad tayo ni Lord, so dapat tayo ay magpatawad din. Amen? Sabi mo, kahit na anong gawin mo, patatawarin kita. Okay. Praise God. Okay, so ano pa ba? Patience. Ano po yung patience? Yung pagiging mahaba ng pasensya. So what is patience? Patience is not the ability to wait, but how we act while waiting. Hindi po ba? Yung, pagka naghihintay ka, tagal naman. 1 minute na, wala pa siya. Di ba? Di ba yung nagdadabog ka, nainip ka, di ba? So, ibig sabihin, patience. So, ano po yung gagawin na po natin pagka naghihintay ka? Think of something that will be productive. Di ba? Alam niyo po, isa po yung sa mga gift ni Lord na talagang pinagpapasalamat ko sa Kanya. Kahit na po naghihintay ako, hindi po nasasayang eh. Kasi meron ka namang apps ng Bible, di ba? Magbasa ka na ng Bible. Lalo-lalo na ngayon, meron kayong devotion. Gumawa ka ng devotion. Habang naghihintay ka, di ba? So, hindi po masasayang ang oras. Kaya po, habaan po natin ang pasensya natin. Amen? Regalo po ng Diyos. Ano yung patience? Handang magtiis. Di ba? Handang maghintay. Hindi po madaling mainis. Hindi madaling mainip. Di ba? Okay. And then, pressure and hard work may fall upon us, but the Spirit of God help us suffer long under it all. So, siya po yung kaya napakahalaga ng Banal na Santong Espiritu po sa atin. Siya po yung nag-i-extend ng ating patience. Okay? Amen? Okay. And then, ano pa po? 2 Peter 3:9, the Lord isn't really being slow about His promise as some people think. No, He is being patient for your sake. He does. Ba't naging dalawa yun? Okay? Okay, He does not want anyone to be destroyed but wants everyone to repent. Kaya po mahaba ang pasensya ng Panginoon sa atin dahil ayaw niya na kahit na isa po sa atin ay mapahamak. Kahit na po yung mga hindi pa po nakakakilala sa Kanya ay mapahamak. Amen? And then goodness. Kabutihan. So ano po ba yung, para magkapareho lang sila, kindness and goodness. Di ba ba? So the difference between kindness and goodness, ano po yung goodness, kindness and goodness, the kindness mainly involves being generous and considerate. Pagka-kind ka pala, generous ka. Di ba? Kaya mamaya, yung katabi mo, very kind yan. Pakakainin ka mamaya yan. And generous. Okay, and considerate. Okay? And then helping others, whereas goodness involves righteousness. Okay? In action or doing what is right. So yung goodness pala is about righteousness, yung katuwiran.
Okay? So goodness produces good works. Why we need to be good? Because God is good. Bakit natin kinakailangan maging mabuti? Dahil ang Diyos natin ay mabuti. Di ba? Kaya po palagi po natin inaawit, di ba? Your goodness is running after me. Di ba? Kaya hindi na po natin kinakailangan na humabol sa kabutihan o sa pagpapala, sa pabor ng Diyos. We attract them. Ganun din po sa success. Success is not something that you pursue, but something that you attract by becoming in relationship with Jesus. Okay? Praise God. And then sa Psalms 23 verse 6, surely your goodness and unfailing love will pursue me. Sabay-sabay po natin basahin. Surely goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. Sige po, ulitin pa po natin minsan. Gusto ko mag-sync sa inyong puso po yan, sa inyong pong isipan, maging panalangin po ninyo sa bawat araw na inyong pong buhay. Surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. The last time po, surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. So how many of us here tonight would like to be followed by the goodness of God? Ilan po sa atin yung gusto habulin ka ng kabutihan po ng Diyos? If that's you, I want you to stand up. Hallelujah. In faith. Hallelujah. 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 Alam niyo po, we can choose to live and desire the fruit of the Holy Spirit. The gift of the Holy Spirit is free for all of us. Ito po'y libre, regalo po ng Diyos. The only thing that God wants us to do is to desire it, to pray for it. Panalangin po natin. Talikdan po natin yung ating pong mga maling ginagawa at sumunod po tayo sa ating pong Diyos. Alamin po natin kung saang bahagi na ba tayo ng ating pong pananampalataya. We have to recognize our growth. Kaya po we have our devotion that I may know kung nasa na po kayo sa inyo pong spiritual life. Amen? And then, if you choose to live with the Holy Spirit and desire the fruit of the Holy Spirit,